Sa isang tahimik na bayan, may magkapatid na nagngangalang Ali at Marga. Tuwing umaga, payapang sumasalubong sa kanila ang dagat, habang banayad na humahaplos ang hangin sa kanilang maliit at payak na tahanan. Ang paligid ay puno ng ganda at katahimikan, nawari iwalang bahid ng lungkot o gulo. Ngunit sa kabila ng payapang tanawin, madalas namang nababalot ng tensyon at hindi pagkakaunawaan ang loob ng kanilang bahay. Kuya Ali, wag mo ako inaasar. Naglalaro ako dito. Hindi ako nang aasar, Maga. Ako ang nauna rito at gusto ko din maglaro. Araw-araw, halos walang lumilipas na oras na hindi nagtatalo sina Ali at Marga sa isa't isa. Minsan ay nag-aaway sila dahil sa pagkain, minsan naman sa laruan, at kung minsan ay kahit sa isang simpleng upuan lamang. Ang kanilang ina ay wala nang magawa kundi mapailing habang pinagmamasdan ang kanilang ugali, at lalo siyang nababahala sa tuwing nagsisimula na naman ang panibagong pagtatalo. At sa bawat malakas na sigaw at galit na salita, unti-unting naglalaho ang kapayapaan sa dati nilang tahimik na tahanan. Isang tanghali, naghain ang kanilang ina ng simpleng pagkain para sa dalawa. Mainit ang kanin at mabango ang pritong isda na pinaghirapan niyang ihanda. Ngunit sa halip na magpasalamat, muling umigting ang kanilang pagkainis sa isa't isa. Kay daling masira ng gahlit ang isang payapang sandali. Akin ang mas malaking isda. Bakit sa'yo? Mas gutom ako. Lumakas ang kanilang pagtatalo hanggang sa umalinggaw ito sa buong bahay. Hindi na napigilan ng kanilang ina ang kanyang gahlit habang pinakikinggan ang walang tigil nilang pag-aaway. Ang simpleng hapagkainan na dapat sana ipuno ng pasasalamat ay naging lugar ng inggitan at pag-aagawan. Kapag ang puso ay napuno ng yabang at gahlit, kahit biyaya ay nauwi sa alitan. Tama na. Pareho naman kayong may pagkain, mga anak. Mga ngapahlo kayong dalawa sa akin. Nay, palagi po na inaagaw ni Margang sa akin. Kinabukasan, maagang nagising ang kanilang ina upang ihanda ang mga gawain sa bahay bago pa sumikat ng lubos ang araw. Habang abala siya sa pagluluto, pagwawalis at paglilinis, inutusan niya sina Ali at Marga na tumulong upang mapabilis ang trabaho. Ngunit sa halip na magtulungan at magkaisa, muli silang nagtalo at nagbilangan kung sino ang mas maraming ginagawa. Dahil sa kanilang gahlit at pagtatalo, ang simpleng gawaing bahay ay lalong bumigat at tumagal bago matapos. Bakit ako na naman ang magwawalis? Ako palagi ang gumagawa ng mabigat na trabaho. At ako naman palagi ang inuutusang mag-ayos. Akala mo ba madali ito? Nakatayo si Ali sa isang sulok habang nakakunot ang noo, halatang puno ng inis at hindi mapakali sa nangyayari. Si Marga na nakapamayawang, matalim ang tingin at handang sumagot sa bawat salitang iba-bato ng kanyang kapatid. Sa halip na magkaisa at tumulong sa kanilang ina, mas inuna nilang pairalin ang pagtuturuan, galit at pagmamataas sa isa't isa. Habang tumatagal ang kanilang pagtatalo, lalo lamang tumitigas ang kanilang mga puso at unti-unting nawawala ang lambing at pag-unawa sa kanilang pamilya. Pagod na napaupo ang kanilang ina sa maliit na upuang kahoy at napabuntong hininga ng malalim habang nakapaligid sa kanya ang mga gawaing bahay na hindi pa tapos. Sa isang tabi, nakatayo sina Ali at Marga na kapwa matigas ang loob, may halong hiya at tampo sa kanilang mga mukha habang pinagmamasdan sila ng kanilang ina ng may pagmamahal at pangamba. Maingat ngunit matatag niya silang kinausap tungkol sa kahalagahan ng paggalang, pagkakaisa at pagtutulungan bilang magkapatid. Mga anak, ang magkapatid ay dapat nagtutulungan at hindi nag-aaway sa oras ng pangangailangan. Kapag kayo'y nagkakaisa at nagtutulungan, mas gumagaan ang anumang pagsubok at mas tumitibay ang pagmamahalan bilang magkapamilya. Dahil dito, unti-unting nagsisi ang dalawa, humingi ng tawad at nagsimulang magtulungan muli habang pinapanood sila ng kanilang ina ng may munting ngiti at pag-asa. Hindi tumimo sa isip ni Ali at Marga ang mga paalala ng kanilang ina, sapagkat mas pinili nilang pakinggan ang gahlit at pagmamataas na namumuo sa kanilang mga dibdib. Sa halip na magpakumbaba, lalo nilang pinairal ang pagkainis sa isa't isa, kaya kahit sa maliliit na bagay ay mabilis silang napupuno ng sama ng loob at galit. May mga pusong sadyang hindi agad natututo, at kung minsan, kapalaran mismo ang nagtuturo ng aral na matagal nilang iniiwasan. Isang maliwanag at payapang umaga,
inutusan ng kanilang ina sina Ali at Marga na pumunta sa tabing dagat upang manghuli ng makakain para sa kanilang hapunan. Maingat niya silang binigyan ng maliit na basket at lambat, umaasang makapagdala sila ng sapat na huli bago lumubog ang araw. Tahimik ang paligid at banayad ang simoy ng hangin noon. Mag-ingat kayo sa tabing dagat at wag na wag kayong mag-aaway dahil mas mahalaga ang pagtutulungan kaysa sa pag-uunahan. Opo, ina. Susunod po ako. Basta wag lang talagang simulan ni Marga. At siya na naman ang masunod sa lahat. Sa isang sina Ali at Marga sa mabuhanging daan patungo sa dalampasigan. Sa kanilang harapan ay ang malawak at tahimik na dagat, ngunit sa pagitan nilang dalawa ay nananatili ang bigat ng hindi pagkakaunawaan. Pareho silang walang imik, subalit mababanaag sa kanilang mga mukha ang pagkainis na hindi pa rin humuhupa, at sa katahimikang iyon ay unti-unting nagkukubli ang panibagong sigalo. Huwag mong isipin na susunod ako sa lahat ng gusto mo, dahil hindi sa lahat ng oras ay ikaw ang dapat masunod. At wag mong isipin na papatalo ako sa iyo. Dahil marunong din akong lumaban at ipaglaban ang gusto ko. Maingat silang lumakad sa pagitan ng mga batuhan habang tangan ang maliit na basket at lambat. Paminsan-minsan ay yumuyuko sila upang silipin ang mga siwang at mababaw na tubig sa gilid ng dalampasigan. Ngunit sa halip na magtulungan, bawat kilos nila ay maihalong pagdududa at pagkainis sa isa't isa. Huwag kang masyadong malapit sa akin, nakakaistorbo ka. Ikaw ang nakaharang, kaya wala akong makita. Maya-maya, may napansin si Ali na marahang paggalaw sa pagitan ng dalawang malalaking bato. Napahinto siya at sumilip ng mas mabuti doon. Sa gilid ng batuhan, may isang malaking pugita na nagkukubli sa anino ng mga siwang at dahan-dahang gumagapang sa basang bato. Kumislap ang mga mata ni Ali dahil sa isip niya iyon na ang pinakamagandang huli na maiuwi nila sa kanilang ina. Akin yan. Ako ang unang nakakita. Hindi pa nga nahuhuli, inaangkin mo na agad. Nang makita ni Marga ang pugita, agad siyang yumuko at inunat ang kamay upang damputin ito bago pa man ito makapagtago. Ngunit sa mismong sandaling iyon, sumabay si Ali at nagsalpukan ang kanilang mga kamay sa pag-agaw sa pugita. Sa halip na mag-usap ng maayos, agad na namuo ang gahlit sa kanilang mga mukha. Ako ang unang dumampot, kaya akin ito. Sinungaling ka. Ako ang unang nakakita at unang lumapit. Ang pugita na sana ay kanilang mahuhuli ay nakatakas palayo, dahan-dahang gumapang sa pagitan ng mga bato at naglaho sa anino ng mga siwang habang sila'y abala sa pagtatalo. Hindi nila namalayan na sa bawat salitang puno ng gahlit, unti-unting lumalayo ang pagkakataon na sana ay naging biyaya. Sapagkat kapag walang marunong magbigayan, kahit ang pinakamagandang huli ay marunong ding tumakas. Sa tindi ng kanilang gahlit, nagsimula silang magtulakan sa gitna ng mabatong dalampasigan. Nadulas si Marga sa basang bato, ngunit agad ding nakabawi at tinulak si Ali pabalik. Ang simpleng pagtatalo ay nauwi sa pisikal na alitan na maaaring magdulot ng kapahamakan sa kanilang dalawa. Kasalanan mo, pinatakbo mo tuloy ang pugita. Ikaw ang may kasalanan. Lagi kang nakikipagunahan. Huwag mo akong itulak. Ikaw ang naunang nanulak, kuya. Habang sila ay nag-aaway, unti-unting nagbago ang anyo ng langit sa kanilang ibabaw. Ang dating maliwanag na bughaw ay nabalot ng makakapal at may itim na ulap na tila may dalang babala. Lumakas ang ihip ng hangin at pinagalaw ang kanilang buhok at mga damit. Tila pati kalikasan ay napuno na rin sa kanilang walang tigil na alitan. Kuya, bakit parang biglang dumilim? Huwag mo akong takutin. Baka uulan lang yan. Biglang kumulog ng malakas at umalon ng mataas ang dagat. Pumampas ang tubig sa mga bato at ang dating payapang dalampasigan ay nagbumabagsik at nakakatakot. Napahinto sina Ali at Marga at napatingin sa paligid na may takot sa kanilang mga mata. Sa sandaling iyon, nagsimula na nilang maramdaman na may kakaibang mangyayari. Kuya, gusto ko nang umuwi sa bahay. Sandali lang. May kakaiba akong nararamdaman. Sa gitna ng kulog, hangin at alon, isang mahiwagang tinig ang biglang umalilonggang sa buong dalampasigan.
Wala silang makitang tao, ngunit malinaw nilang narinig ang malalim at mabigat na boses na tila galing sa kalangitan at langit. Nanlamig ang kanilang mga katawan at hindi sila makagalaw sa kinatatayuan nila. Kayong magkapatid na puro galit ang pinapairal. Kuya, sino ang nagsasalita? Lalong lumakas ang hangin habang ipinagpatuloy ng mahiwagang tinig ang kanyang sumpa. Ang bawat salita nito ay tila bumibigat sa hangin at tumatagos sa puso ni Ali at Marga. Doon nila naramdaman ang takot na hindi nila kailanman naranasan noon. At sa harap ng kapangyarihang iyon, huli na ang pagsisisi. Kung ayaw ninyong mamuhay ng may pagkakaisa, mamumuhay kayo bilang mga nilalang na magiging tanda ng alitan. Habang buhay ninyong dadalhin ang aral na ito. Patawad po. Maawa po kayo. Hindi na po kami mag-aaway. Manbabago na po kami. Sa mismong sandaling iyon, nagsimulang manginig ang buong katawan ni Ali at Marga. Tila may kakaibang puwersang bumabalot sa kanila habang ang hangin ay paikot na humahampas sa kanilang paligid. Hindi na sila makatakbo at ang kanilang mga paa ay tila naipit sa bigat ng sumpa. Kuya, natatakot ako. Parang may humihila sa mga kamay ko. Ako rin. Hindi ko maigalaw ng maayos ang katawan ko. Unti-unting tumigas ang kanilang mga kamay hanggang sa maging malalaki at matitigas na sipit. Ang dating maliliit nilang daliri ay nagbago ng anyo sa harap ng kanilang mga mata. Napasigaw sila sa takot habang pinagmamasdan ang pagbabagong hindi nila kayang pigilan. At sa bawat sandali ng pagbabago, lalo nilang naramdaman ang bigat ng kanilang kasalanan. Kuya, ang mga parte ng katawan ko, nag-iibang anyo. Hindi ito totoo. Hindi ito pwedeng mangyari sa atin. Kasunod nito, unti-unting nabalutan ang kanilang katawan ng matitigas na balat na hindi na kayang basagin o palitan, at biglang bumigat ang kanilang mga balikat habang ang bawat paghinga ay may kasamang pangamba. Sa bawat sandali, patuloy silang nagbabago sa kakaibang anyo hanggang sa ang dating anyong tao ay dahan-dahang naglalaho, napapalitan ng nilalang na hindi nila kilala. Marga, ang katawan ko. Parang tumitigas. Ayoko nito, kuya. Gusto ko nang bumalik sa dati. Hindi nagtagal, tuluyan na silang nag-ibang anyo. Sinubukan nilang humakbang paatras, ngunit ang kanilang mga katawan ay kumikilos na lamang ng pakiling, at sa bawat galaw ay lalo nilang napagtantong hindi na sila makababalik sa dati. Doon nila naunawaan na ang sumpa ay hindi lamang pagbabago ng katawan, kundi pagbabago rin ng kapalaran. Kuya, bakit patagilid na ang lakad ko? Hindi ko rin alam. Pero hindi na tayo normal. Sa gitna ng unos, umiyak si Ali habang tinitingnan ang kanyang bagong anyo. Nanginginig ang kanyang tinig at ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagsisisi. Si Marga man ay natigilan sapagkat ngayon lamang niya tunay na naramdaman ang bigat ng kanilang pag-aaway. Kuya, gusto ko nang umuwi kay nanay. Patawarin mo ako, lagi kitang inaaway. Patawad din, Marga. Hindi kita dapat inaway. At sana masinabaan ko ang pasensya ko sa'yo. Ngunit huli na ang lahat sapagkat tuluyan ng nabuo ang sumpa sa kanilang katawan. Sa halip na dalawang batang magkapatid, dalawang alimango na ngayon ang naroon sa mabatong dalampasigan, ang kanilang matitigas na sipit ay kumikilos sa takot, at ang kanilang maliliit na paa ay hindi na marunong lumakad ng tuwid. At sa sandaling iyon tuluyan ng isinilang ang pinagmulan ng alimango. Tandaan ninyo ang anyong ito, sapagkat ito ang bunga ng inyong walang tigil na alitan. Patawarin niyo po kami. Unti-unting humupa ang unos at ang dagat ay muling naging tahimik. Ngunit para kina Ali at Marga, wala nang babalik sa dati sapagkat ang kanilang buhay ay tuluyan ng nagbago. Sa bawat patagilid nilang hakbang sa buhangin, dala nila ang alaala ng kanilang dating pagkatao. Ang katahimikan ng dagat ay bumalik ngunit ang katahimikan ng kanilang puso ay nawala na. Kuya, paano na tayo ngayon? Hindi ko alam. Pero kailangan nating dalhin ang sumpang ito. Mula noon, nanirahan sila sa tabing dagat bilang mga alimango. Ang kanilang paglalakad ng patagilid ay naging tanda ng pag-iwas nila sa isa't isa at paalala na minsan silang magkapatid na sana ay nagmamahalan.
Ang kanilang mga sipit naman ay sumagisag sa tigas ng ulo at sa gahlit na lagi nilang pinairal. Kaya sa bawat alimangong inyong makikita, may paalala ng pusong hindi marunong magpakumbaba. Nang maglaon, ikinuwento ng mga matatanda sa nayon ang nangyari kina Ali at Marga. Sinabi nilang kaya patagilid maglakad ang alimango ay dahil sa sumpang ipinatao sa dalawang magkapatid na laging nag-aaway. Ang kanilang kwento ay naging aral sa mga bata at paalala sa mga pamilyang nakakalimot sa halaga ng pagkakaisa. Kaya mga apo, sa tuwing makakakita kayo ng alimango sa tabing dagat, alalahanin ninyo ang kwentong ito. Alalahanin ninyo na ang galit, inggit, at yabang ay maaaring magdala ng kapahamakan hindi lamang sa sarili, kundi pati sa mga mahal natin sa buhay. Ngunit ang pagmamahalan, pag-unawa, at pagpapakumbaba ay laging nagdadala ng kapayapaan sa tahanan. Salamat sa pakikinig sa kwento ni Lola today. Kung nagustuhan ninyo ang kwento ng alimango, aral sa magkapatid na laging nag-aaway. Don't forget to like this video. Subscribe to the channel. At panoorin pa ang iba pang kwento ni Lola. See you again sa susunod na story time.